Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, samot-saring ingay ang naririnig natin, lalong-lalo na sa mga matataong lugar. Busina ng mga sasakyan, boses ng mga taong naghuhuntahan, tawag ng mga barker, sigaw ng mga tindera, pito ng mga traffic enforcer, at marami pang iba. Sa maghapon, daang-daang tunog ang dumaraan sa ating mga tenga. Nakamamanghang isipin kung paano ang lahat ng iyon ay pinoproseso ng isang pares ng maliliit na parte ng ating katawan patungo sa ating utak. Ngunit, hindi lahat ng ating naririnig ay nananatili sa ating mga isipan. Karamihan ay nawawalang parang bula sa paglipas ng panahon. Minsan nga, segundo lang ang itinatagal dahil hindi tayo nakikinig. Ikaw, nakikinig ka ba? Mahalagang bagay ang pakikinig sa isang tao. Ito ay importante sa ating pagkakasal at instrumento sa pagkakapagkomunikasyon sa iba. Kaya nararapat lamang na alamin natin kung ano nga ba ang pakikinig, kung paano ito nagaganap, at kung ano ang epekto nito sa buhay natin. Ayon sa libro ni Papito Badayos sa pagsulat sa wika, binanggit na ayon kay Panyago, Ang pakikinig ay isang paraan upang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap. Base sa mga pananaliksik, ang pakikinig ay isang makrong kasanayan at nakapaloob sa kasanayang ito ang pag-unawa sa diin at bigkas, balarila at talasalitaan. Isa itong aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig at isip. Alam niyo ba na ang 45% pala ng oras natin sa loob ng maghapon ay nagagamit sa pakikinig? Unang pinoproseso ang pakikinig sa dalawang pares ng ating tenga na siyang ginagamit natin upang makarinig ng mga tunog na nililikha ng ating paligid. Kaya mahalaga ang ating tenga. Hindi lang naririnig ang tunog na nagmula sa nagsasalita. Dapat ding bigyang atensyon ng isang tagapakinig sa mensaheng nais ihatid nito. Kinakailangang nakapokus ang nakikinig sa kabuuan ng mensahe, hindi sa bawat salitang binibitawan ng nagsasalita. Dito nagaganap ang ikalawang proseso. Ang huling proseso ang pinakaimportante sa lahat dahil mayroong pag-unawang nagaganap. Sinasabing epektibo ang pakikipagkomunikasyon kung nauunawaan ng tagapakinig ang mensaheng nais iparating ng nagsasalita. sa listening. Kasi when you hear, you just perceive it, but there's no, it's a sensation. Hearing is a sensation, while listening is it's a perception. So when you listen, may focus attention ka na doon. At ang pandinig, pag-ibig sa English, ay isang paraan ng tao na marinig ang mga tunog sa pamamagitan ng vibration gamit ang ng Samantalang, ang listening naman o pakikinig ay isang choice. Choice, makikinig ka o iintindihin mo ang taong iyong kinakausap. Kumpara sa hearing, ang listening ay mas nangangailangan ng atensyon mula sa iba. Siyempre, sobrang halaga. Wala ka namang matutunan pag hindi ka nakikinig. Sa unang-una dapat nakikinig ka para may malaman. Pag nakikinig ka po kasi, lalo na po sa mga teachers, halimbawa po sa lecture, syempre kapag ka nakinig ka po ng mabuti, maiintindihan mo po yung sinasabi niya, maiintindihan mo po yung gusto niyang iparating sa inyong mga estudyante. Tsaka pag mayroon po siyang tinanong, mas
masasagot mo po yun. Kung nakikinig kayo ng maayos, mas magkakaintindihan tayo at walang mangyayaring anumang balakid sa pagkaunawa sa mga bagay na tinatanong niyo o gusto nyong malaman kung ano ang katugunan. At ang pakikinig ay nangangailangan ng focus. Kasi kung hindi ka nakafocus dun sa mga tinatanong ninyo, dun sa sagot ng taong kinapapanayam ninyo, magkakaroon kayo ng suliranin sa mga impormasyon ibibigay ninyo. Actually, listening, it's important kasi nga, paano ka makakagain ng knowledge and paano ka makaka-help sa isang tao just to make them feel better kung hindi mo alam kung paano makinig ng tama, kung paano etc. Base sa aking nalaman, may 3 uri pala ng pakikinig. Una, pakikinig upang magbigay ng simpatya o empathic listening. Ikalawa, pakikinig upang magsuri o critical listening. Panghuli, tugunan o tumbasang pakikinig o reciprocal listening. Ayon sa librong ginagamit namin ngayon sa kolehiyo na komunikasyon sa akademikong Pilipino, may 7 paraan sa mabisang pakikinig. Una, alamin ang layunin sa pakikinig. Ikalawa, magtuon ng matamang konsentrasyon sa pinakikinggan. Ikatlo, alamin ang pangunahing kaisipan sa pinakikinggan. Ikaapat, maging isang aktibong kalahok. Ikalima, iwasang magbigay ng maagang paghuhusga sa kakayahan ng tagapagsalita. Ika-6, iwasan ang mga tugong emosyonal sa naririnig. Ika-7, tandaan ang mga bagay na nakita at napakinggan. Maging parang focus lang po sa isang nagsasalita. Nakikinig po. Tapos ang ginagawa ko po, habang nakikinig po ako, minsan po may sinusulat. Parang yung kung ano po yung sinasabi ng teacher, tinitake down notes ko po para mas maganda po yung... Ako, 2 kasi yung ginagawa ko habang nakikinig ako sa guro ko, nagsusulat ako. Kasi hindi lahat ng sinasabi ng guro natatandaan. Kailangan talaga meron kang itinatala. Kaya sa akin, mas gusto ko yung habang nakikinig, nagtatala ako kasi hindi lahat yun ay pwede kong matandaan. Kaya malaking tulong kung ba't ako naging isang mahusay na guro sa Pilipino sapagkat alam ko kung ano yung paraan ng pakikinig, kung paano ko ito iaangkot sa akin bilang isang guro. Mahirap pa talagang matutunan ang kasanayan sa pakikinig. Well, it takes a lot of patience and practice to know para makinig. Kasi may mga tao talaga hindi marunong makinig. May mga taong magaling makinig na nakikinig. Hindi ako naniniwala. Kasi alam naman natin na ang pakikinig ay simple at madali lang. Ngunit ang kasanayan bago mapaunlad ay kinakailangan ng pagsikap, tiyaga, at pasensya. Kinakailangan din natin ng maglaan ng sariling oras at kagustuhan nating matuto upang makamtan, matutunan at maging bihasa sa kasanayan na ito. Maraming nagsasawalang bahala sa kahalagahan ng pakikinig. Pero, malaki talaga ang maitutulong nito sa pamumuhay, pag-aaral, tahanan, gawain, at propesyon natin. Dahil isa itong mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kesa tuwirang pagbabasa. Bunga ng pakikinig, nagiging malawak ang kaalaman ng isang tao sa loob at labas ng isang bansa. Sa makatuwid, ang kahalagahan ng kasanayang ito ay hindi dapat binabalewala lamang. Ito ay dapat nalilinang sa pinakamataas na antas ng pagkatuto katulad ng iba pang kasanayan.
Dapat nga bang magsalita sa halip na makinig? Hindi ako naniniwala na mas dapat ka na magsalita sa makinig. Kasi importante yung pakikinig. Kung hindi ka nakikinig, ano yung mga impormasyon na sasabihin mo kung hindi ka marunong makinig. Saka yung thought na lang na marunong ka magsalita pero hindi ka makinig. Insight, one of the things na, paano ba? It's called empathic listening. Instead of talking, giving advice, you listen and parang iintindihin mo siya instead of giving advice, asking questions. Kasi it's more helpful than actually giving advice. Kasi it's a psychological air out daw yun. Bakit may mga taong naniniwalang hindi nila suliranin ang pakikinig? Para sa akin, hindi ko suliranin yung pakikinig kasi minsan kailangan mo lang na intindihin mabuti tsaka i-analyze. Tsaka, syempre i-consider mo rin yung facial expressions, yung gestures, ganun. Kaya, kapag hindi mo naintindihan, pwede mo namang ipaulit-ulit, di ba? Iba kasi yung nakakarinig sa nakikinig. Ayun, so thank you. Bakit sinasabing ang taong matalino Kasi, to be wise is knowing when and how to listen, not just talk. Kasi, paano ka matututo kung hindi mo makikinig? Oo, naniniwala ako na kapag matalino kang tao, mahusay ka din makinig. Kasi, ano ba yung nalalaman natin? Siyempre, it's either kung ano yung nababasa natin, kung ano naririnig natin, kung ano yung nakakalap natin sa ibang tao. Kung ano yung mga alam natin na, yung na-acquire nating talino, ayun yung mga naririnig natin from other people. Kunyari, nakikipag-usap tayo, doon tayo natututo. So, those knowledge na nakukuha natin sa pakikinig, yun yung nagagamit natin para sabihin na, yun yung talino natin. Ano ang mga posibleng dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nakikinig? Hindi sila interesado sa paksa. Pangalawa, yung paraan ng pagtuturo ng guro, maaaring kulang sa emosyon, kulang sa lakas ng tinig. Kaya ito yung isa sa sabihin natin na hadlang para sa pakikinig ng mga bata. Pangatlo, maaaring ang paligid ay magulo. Kaya hindi po pwede na isisi lang sa guro eh. So maraming mga hadlang sa pakikinig ng mga estudyante. Kaya kinakailangan ang mga bata ay naihahanda ng guro habang sila ay nagtatalakay. Dinadaldal po ng bawel. Hindi po may nagtatanong po sa akin or may ginagawa po ang ibang Ngayon, nalaman na natin kung ano nga ba ang mga nagagawa ng pakikinig sa ating buhay, kung paano ito nagaganap, ang uri at elemento nito, at kung gaano tayo kapalad dahil binihiyaan tayo na ganitong kakayahan. Lang ang aking masasabi. Nararapat lamang na alagaan natin ang ating mga pandinig dahil mahirap ang mawalan nito, literal man o hindi. Makinig tayo habang mayroon pa tayong kakayahang makarinig. Natin ang ating buhay sa pakikinig ng mga bagay na ating naririnig. Tandaan, walang permanente dito sa mundo. Muli, ako po si Lucel Melgar ng iDoc.